Hello, Kayanggaw! Bago po tayo magsimula, batiin po muna natin ang ating Kayanggaw of the Day na si Ma'am Michelle de Guzman. Hello po! Palagi daw siya nakikinig sa ospital tuwing duty. Kaya nakakatawa kasi alam ko personally kung gaano ka-stressful and nakakapagod yung duty sa ospital. And nakakatawang malaman na kahit papano nalilibang sila sa atin and natutuwa sila. And alam niyo ba Kayanggaw, si Miss Claire nyo, dati siyang nagtatrabaho sa ospital bilang isang medtech. Kaya alam na alam niya talaga yan. Gaano ka-stressful. Stressful dyan. And sa end ng video natin, kung dating nagtatrabaho si Claire sa ospital, ngayon, hulaan niyo naman kung ano yung dati kong trabaho bago namin Comment ginawa. nyo. Comment nyo dyan. Comment down below. And syempre, bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and especially i-like tong video na to para umabot ito sa lahat ng Kayanggaw natin. So Kayanggaw, enjoy! Joy! Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Minsan na rin ba kayong nakaranas na sumama sa isang prosesyon? Yung parang Flores de Mayo o Santa Cruzan? Ang kwentong ito, nangyari noong magdesisyon akong magbakasyon sa probinsya ng ninang ko. Kakaibang prosesyong naranasan ko noon, kasama ang pinsan kong itago na lamang natin sa pangalang Chel. At sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na minsan kong naranasan ang isang bagay na buong akala ko ay kwento-kwento lang. Para lubos niyong maunawaan ng lahat, ako si Isay. At ito ang aking kwento. Hoy, Chel, ano ba? Dahan-dahan naman yung paggalaw. Hindi pa nga tayo dumadaong pero parang kang kitikiting hindi mapakali. Malamig ka nga dyan. Kanina ka pa paikot-ikot para kang turistang nawawala. Teka lang naman. Kanina ko pa kasi nahanap yung tsinelas ko nasaan ba yun? Tsinelas mo? Kasi alam mo nasa barko ka, bakit ka kasi nagpapaa? Akala mo naman bahay mo tong buong barko Isa pa, ang laki-laki mo na pero para kang bata dyan. Nagtitingin na tuloy tayo At saka, hinahanap mo yung tsinelas mo, di ba? Ayun nakaimanong. Napagkamalan yatang freebies yung tsinelas mo Ano? Alo, mabibigtas na nga yun na pagkamalan pang previs. Malong, teka lang, Malong. Tsinelas ko po yan hindi po yan pang giveaway, Malong. Ayun kasi, buti na lang nakita ko pa. Kung hindi, bababa talaga tayo dito sa barko na nakapaa ka. Alam mo, ikaw, Isay, hindi lang kita pinsan at hindi ka lang maganda. Siguro nasa pakla kita. Ang hilig mo talaga mambuli pakiramdam ko, trip mo akong asarin talaga, no? O sige lang, para maisum mo kita sa tatay ko. Tingnan ko lang kung hindi magasgas yung mukha mo, no? O salamat ka nga, napasama ka pa sa akin Bah, kung hindi kaya kumpare ni tatay yung kapitan dito, hindi tayo makakapasyan ng libre ng sakay. Sa laki mo pa lang na yan, baka singilin tayo ng doble kung babayaran natin yung pagbiyahe natin Ay, ayan na. Sa wakas nakadaong din. Grabe yung tagal ng biyahe natin, no? Biruin mo, inabot din tayo ng isang buong araw at gabi. Malamang, probinsya yung pinanggalingan natin gusto ko sana eroplano para mabilis kaso natatakot naman ako baka mahulog tayo doon. At least dito makakalangoy ako. Ano makakalangoy? Ang sabihin mo, natatakot ka sa eroplano dahil dyan sa bigat mo. At gusto mo sa barko dahil lulutang ka lang na para kang salbabida kapag nagkaroon ng aberya. Alo, sumusobra ka na talaga sa panlalait sa katawan ko Porket ba maganda ka? Kapag ako pumayat dito, sigurado ako huyo ka sa akin. Oh, bakit pag ikaw yung nang-aasar, hindi ako napipikon? At ikaw napipikon ka ngayon? Ano? Sino pikunin? Tatay mo pikunin? Ewan ko sa'yo. Halika lang Mamaya magtaka na yung ninang mo dahil hindi pa tayo bumababa Tsaka, Isay, nagugutom na rin ako Yun! Tapos masasaktan ka kapag sinabing mataba ka. Paano ka papayat niyan? Kakakain pa lang natin, nagugutom ka na kaagad Hindi pa nga tayo nakakababa Iniisip mo na kaagad yung kakainin mo pagdaong natin? Alo, kailan ba nakabasog yung isang cup noodles? Natatawa na nga lang ako habang bumababa kami sa barko. Bakasyon nun kaya naisipan kong dalawin ang ninang ko at doon magbakasyon sa kanila.
Pagkababa sa barko ay palinga-linga kami pareho sa paghahanap kay Ninang. Sa aming paglilibot ay isang Becky ang nakita kong kumakaway sa amin. Matangkad, may postura kahit may edad na. At yun ang ninang ko. Dali-dali kaming lumapit at mahigpit na yakap ang agad na isinalubong sa akin ng ninang Becky ko. Mula sa barko ay nag-drive pa si Ninang pauwi sa destinasyon namin. At pagdating sa bahay ni Ninang, agad naming pinasok ang aming mga gamit sa kwartong inihanda niya. Pagkatapos ngang maiayos ang gamit sa mga kwarto namin, agad rin kaming bumaba para kumain. Grabe, Ninang. Ang laki pala ng bahay niyo dito sa probinsya. May second floor pa, oh. Tsaka grabe yung garahe. Kasya yung isang kotse tsaka madaming halaman, oh. Wow! Sana all talaga, oh. Pambihira kang bata ka? Pasana-sana all ka pa dyan? Eh, alam mo naman lahat ng meron ako. Eh, sa'yo din yon. Lalo na't wala naman akong anak eh. Oo nga, Ninang. Ako din eh. Akala ko kasi kapag sa probinsya, puro kubo lang nagawa sa kahoy o kawayan niyo yung mga bahay. Pero itong bahay niyo, para talaga siyang mansyon. Naku, hindi naman ganun, no? Mas malaki pa rin yung sa kapitbahay namin. Ayun, no? Tignan mo. Eh, tara, doon tayo sa hardin. Mas mahangin doon eh. Nakahanda na rin yung merienda nyo. Ayos. Salamat, Ninang. Ang ganda-ganda niyo po talaga. Sus, binola mo pa ako. Pagulungin kaya kita sa labas. Eh, magandang hapon po, Ate Gina. Mukhang may bisita po kayo ah. At saka, ang ganda po niya. Ay, ikaw pala, Rigor. Oo nga pala, inaanak ko ito si Isay galing probinsya. At ito naman yung pinsan niya si Chill. Kayong dalawa. Siya naman si Rigor. Siya yung may-ari ng malaking bahay dyan sa may kanto. Yung dinaanan natin kanina. Eh, bata pa yan pero napakarami na talaga napundar. Kaya ganyan yung gayahin mo, Chill ha? Responsable, gwapo, at saka madiskarte sa buhay. Kumusta po, Kuya Rigor? Nice to meet you po. Ganun din ako. Rigor na lang para hindi masyadong nakakailang sa atin dalawa. At saka, Ate Becky, di mo naman po sinabi na meron ka palang magandang inaanak. Mukhang mapapadalas yung pagdaan ko dito kasi may bago pala tayong kaibigan dito eh. Stoy, Isay. Mahal mong Isay. Ang sagwa mo kaya. Yung ilong mo kumakalat oh. Hoy, manahimik ka nga dyan. Sasampalin talaga kita pag alis ni Rigor. Oh, kita mo yung kaharutan mo? Alam mo lang agad yung pangalan niya? Narinig ko yan ha. Eh, wala namang masama kung matandaan niyo yung pangalan ko ah. Eh kasi ako nga, hindi ko nakalimutan yung pangalan niya eh. Siya nga pala, Ate Becky. Isasali mo ba sila sa libot na gaganapin bukas ng hapon? Parang mas maganda kung isama mo sila eh. Hindi kasi dapat tinatago yung ganda ni Isay. Ay, oo nga pala. Eh, gusto ko sanang isali sila para naman maranasan nila yung tradisyon dito sa bayan natin sa Laguna. Eh, Isay, gusto niyo ba? Kasi Ninang... Sumama ka na para araw-araw naman kita makita. Tsaka isa pa, para maranasan yung saya ng paglibot araw-araw. Promise, masaya yun, hindi mo pagsisihan. Ano, sasama ka na ba? Oo, sige. Mukhang masaya nga yun eh. Ayun, tapos yung laban. Kumireke-ranking lang ang main character for today's video. Uy, yung sinasabi mo ha? Oo siya, sige na, mauna na ako. Isay, huwag ka mawawala ha. Promise mo sa akin yan. Napasunod naman ang tingin ko sa binatang lalaking yon. Mas matangkad siya ng di hamak sa ninang ko. Maputi ang kanyang balat na para bang malapit na sa pagiging maputla. Ganun pa man, may itsura din ito na mapapalingon ka talaga. In short, malakas ang karisma at sex appeal nito. Chinito siya na para bang K-drama ang tirada. Nailang ako sa klase ng pagkakatitig niya sa akin dahil para bang anumang oras ay matutunaw ako sa mga malalagkit niyang tingin. Habang dinig na dinig ko naman ang nag-uunahang tibok ng puso ko. Hindi pa siya tuluyang nakakalayo nang muli niya akong sinulyapan. Nagkatitigan kami at walang ano-ano'y kumindat siya na halos mapatigil ang mundo ko. At sa unang pagkakataon, para akong nagkaroon ng love story sa gitna ni Ninang at Chill. Uy,
Isay, ano, gwapo ba? Ano pinagsasasabi mo dyan? Bakasyon lang yung gusto natin ha. Baka mamaya hindi na tayo makauwi dahil dyan sa gwapong kapitbahay ni Ninang. Huy, alam mo, papansin ka. Friendly lang naman yung tao eh. Friendly. Halos para kayong kulangot na ayaw maghiwalay eh. Tsaka hindi niya ba naamoy yun? Para may dumaang mabaho na nandito siya. Tapos bigla din naman nawala pagkaalis niya. Siya kaya yun? Mayaman ba talaga yun? Bakit parang hindi marunong magpabango? Che, wala naman akong naaamoy eh. At saka, alam mo kung ano yung naaamoy ko? Matabang insecurity na hindi matitibag ng simpleng paglamon lang, no? Lau, masyado ka namang personal. Bakit hindi natin tanongin si Ninang? Ninang Becky, meron ka po ba naamoy? Wala naman. Ay nako, chill. Baka umutot ka lang tapos binibintang mo dun sa tao, ha? Gutom lang niya kaya kung ano yung naaamoy mo. Wala, hindi naman ako umutot, Ninang, no? Kakabanyo ko nga lang pagdating nung lalaking yun eh. Sobra naman kayo sa akin. Magninang nga po talaga kayo. Parehas kayong laitero tsaka bintangero eh. Bunga nga mo kasi yung mabaho eh. Malapit yan sa bibig mo kaya ayan, amoy na amoy mo. Siya nga pala Ninang, ano nga po pala yung libot na sinasabi ng lalaki? Sasali po ba talaga kami dun? Habay, oo naman. Hindi pwedeng hindi. Minsan lang kayo napasyal dito eh. At saka, yung libot na yan, tradisyon yan. Minsan, iba-iba yung proseso ng bawat barangay pero kahit iba-iba, iisa pa rin yung intensyon. Ginaganap yun sa buong buwan ng Mayo. Para itong prosesyon na kagaya ng alam niyo yung sa gala o Flores de Mayo. Karamihan kasi nakasali dito mga kabataan at yung mga bata sa bayan natin. Bit-bit nila yung mga santo sa kapilya, tapos nililibot nila yung buong bayan. Simula sa kapilya at magtatapos din sa kapilya. Sa huling araw naman ng buwan, yun yung pinakamaganda. Dahil para Santa Cruzan ng datingan ng lahat. Kaya nga tuwan-tuwa ako sa sinabi mo na dito ka magbabakasyon eh. Ikaw yung gagawin naming hermana sa prosesyon. Ninang, kasali po ba ako dyan? Abay, siyempre. Isa ka sa magdadala na santo sa prosesyon, no? Sa harap ka ni Isay at may mga bata namang nasa tabi niya. Isay, ayos lang ba sa'yo yun? Pasensya ka na ha kung pinangunahan na kita. Naku, ayos lang po yun Ninang. Mukha nga po masaya yan eh. Hala, tignan nyo oh. May mga bata doon sa kabilang kalsada oh. Nakatingin sila dito sa atin. Ako cute nila oh. Oo nga. Pero kanina pa yun nakatingin dito eh. Pero bakit kaya sila ganun makatingin? Ha? Anong bakit? Parang hindi sila pumipikit eh. Napailing na lang ako sa mga sinasabi ni Chill sa amin noon. Palibasa kasi kung ano-ano ang pinapanood at pinapakinggan niyang horror. Kaya naman kung ano-ano rin ang lumalabas sa bibig niya. Kinagabihan, maaga pa lang nagpahinga na kami. Dahil siguro sa pagod, kaya paglapat pa lang ng aking likod sa higaan ay nakatulog na agad ako. Kinaumagahan, nagisingan ko si Ninang na nagluluto sa kusina. May mga kakanin at mga tinapay na siyang nasa mesa kaya naman nagtaka ako. Ninang, ang dami naman po yatang tinapay nito. May piyesta po ba? O may bisita po tayo ngayon? Nako, para yan dun sa libot. Kakainin nyo yan mamaya pagkatapos nyo umikot. Umaga talaga inahanda ito eh. Toka-toka ang merienda nyo. At ako yung nakatoka ngayon sa pagkain at yung isa nating kapitbahay. Kami yung magpapakain mamaya sa kapilya. Tapos itong kakanin, para ito mamaya at yung mga tinapay pambukas yan. Ganun po ba? Si Chel po, nakita niyo po ba? Wala po kasi doon sa kwarto niya eh. Ay oo, maaga pa lang gising na yun at nagugutom daw. Nauna na siya mag-almusal sa iyo eh. Nandun sa labas, pinagkayod ko ng nyog. Para naman matagtag yung taba nun. Kalokang bata yun. Ang aga-aga nagbubungkal sa kusina. Akala ko tuloy may magnanakaw na nakapasok sa bahay. Talaga po? Buti po hindi niyo nasabuyan ng mainit na tubig. Aba, anong mainit na tubig? May dala ko kaninang arinola. Nako, muntik ko isaklob sa ulo niya. Mabuti na nga lang nakalingon ka agad at nakilala ko kaagad. Ninang ako, anong muntik? Hindi mo nga sinaklob sa ulo ko, pinapalo mo naman sa akin. Tinamaan mo ako sa mukha.
kasalanan mo yung damuho ka. Ba't ka naman kasi nagbubungkal sa kusina na madaling araw? Tinalo mo pa yung pusa eh. Kaya ba ng pusa lang magbukas ng rep? Hindi lang naman, nasa naman yung common sense mo dun? At saka may pusa ba na kasi laki ko? Abay meron. Malay ko ba kung aswang ka na nag-aan yung pusa, di ba? Si Ninang naman, inaasar niyo naman po yung pinsan ko eh. Hindi niyo po ba alam, Ninang? Sa bayan kaya namin isa yung hari. Yun! Hindi nyo lang na itatanong, Ninang, pero kung may hari ng tondo, ako yung hari ng... Hari mo doon, yung nagiging baboy na mo sa gabi? Alo, sige, pagtulungan niyo ako. Hindi ko sasabihin sa iyo yung nakita ko kanina. Ano naman yun? Dumaan kasi ulit sa harap ng bahay. Yung rigor ba yun? Oh, tapos, ang sabi, hinahanap ba ako? Hinahanap ka nga. Ay, sigurado ako may gusto sa iyo yung lalaking yun. Huy, ano may gusto? Hinahanap lang, may gusto na agad? Alam mo, ikaw, malisyoso ka. Sus, kunwari ka pang ayaw mo eh. Eh, ang pula na mukha mo dyan oh. Tapos nagtitwinkle-twinkle pa yung mata mo. Pakikipot ka pa eh, gustong-gusto mo naman. Eh basta, ako ayoko sa kanya. Niyayabangan ako eh. Kala mong mas gwapo pa sa akin. Uy, mataba lang ako no. Pero mas di hamak na, mas gwapo ako dun. Talaga? Gwapo ka? Saan banda? Eh di sa Bilbel, yun yung gwapo sa'yo, chill. Napuno ng tawanan ang bahay ni Ninang ng sandaling yon. Matapos mag-almusal ay tinulungan ko na si Ninang sa pagbabalot ng mga kakanin para nga maisalang na ito sa apoy. Kinahapunan, bandang 3:00 ay nasa kapilya na kami. Marami ng bata doon na naghihintay. Pare-pareho kaming nakasuot ng puti. Ang mga batang lalaki naman ay nakasuot ng manipis na kasuotang puti. Habang ang mga babae naman ay purong bestidang puti. Hindi kalakihan ang kapilya doon, pero maayos naman ito at malilim din sa labas dahil sa naglalakihang puno ng Indian mango na nooy hitik pa sa bunga. Katabi ko nun si Chill, nang isang batang lalaki ang lumapit sa amin para nga magpakilala. Ate, bago kayo dito, ako nga po pala si Tommy. Tapos ito naman po yung mga kasama ko. Ako naman si Isay, tapos ito si Chill. Pinsan ko at bago lang kami dito. Doon kami nakatira sa bahay ng ninang ko, si Ninang Becky. Nakita ko nga po. Maligaya pong pagdating sa bayan namin ha. Sana po matuwa kayo sa pananatili dito. Sige po, doon po muna kami sa hulihan. Oh, Isay, ba't ka na magsalita yun? Parang tunog luma, no? Para tuloy ako nakikinig sa lolo ko. Oo nga eh. Napansin mo rin pala? Mga bata, hawakan nyo yung mga santo na nakatoka sa inyo, ha? Para makapagsimula na tayo. Iha, ikaw ba yung inaanak ni Becky? Ako nga pala si Margat. Ako yung tagapangasiwa dito. Itong krus yung dadalahin mo, ha? At ikaw naman... Ako po. Ay, oo, ikaw. Hawakan mo itong santo ni Maria, ha? At dito ka po pwesto sa harap ni Isay. Pumesto kayo sa likod at paunahin mo yung mga maliliit na bata. Naku po, ang laki naman po niyan. At bakit naman ako maghahawak niyan? Di po ba pwede yung batang yun na lang? Abay, sino? Si Tommy? Ay, naku, hindi. Hindi sila pwedeng humawak niyan. Ikaw ang naitoka ng ninang Becky mo. Kaya ikaw ang hahawak kay Maria. Hoy, chill! Ano ka ba? Huwag kang nang tatamad-tamad dyan. Eh, para di naman sa'yo yan eh. Eh, para kay Mama Mary yan. Mapalad ka kasi ikaw yung makakapagdala sa kanya. Eh, siya, mamaya, ituwid mo yung mga basic mo at bahagya mo itaas si Birhen Maria ha, kapag naglalakad na. Ano ba naman yan, Ninang? Pagbubuhatin pa nga. Eh, sumama lang ako dito para manood tsaka mabusog eh. Dapat sila dito kasi sila naman yung may ganitong tradisyon. Ay, nako, sumunod ka na nga lang, chill. Oh, Isay, may iwan ko na kayo dito ha. Ayusin ko lang yung mga merienda nyo. Uy, Chill, ano ba? Mahiya ka naman. Talagang papabuhat mo yan doon sa bata. Eh, mas malaki ka nga sa kanila, oh. At saka ano ka ba? Ilang araw lang naman yan. Para mo na rin hinugasan yung kasalanan mo sa pagbubuhat mo sa Santo ni Maria. Kung naman, konting penitensya naman, oh. Eh, Isay, di ba tuwing Semana Santa lang yung penitensya? Eh, Mayo na ngayon ah. Tapos na yung penitensya, no? Hindi pa nga ako nakagawa ulit ng bagong kasalanan eh. Pinagtatrabahuhan ko na.
Ano to? Advance payment ko kay Lord? Kakainis naman yung mga bata dito. Piruin mo, taon-taon nilang ginagawa to pero tatamad magbuhat na santo. Hoy, yung punganga mo naman. Makatingin na sila sa atin dito oh. Paningreklamo ka dyan. Bahala siya. Mas madali pa rin maglakad kaysa magbuhat, no? Diyan ka na nga, nakakahiya ka eh. Oh, oy! Isay, wag mo naman ako iwan, oh. Pasab naman. Anong ano to, basketball? Bahala ka nga dyan. Pero chill, kita mo yun oh. Grabe no, ang ganda pala dito. Pagkaabante natin ng prosesyon, mamamangha ka talaga eh. Kasi habang naglalakad tayo, makikita mo naglalabasan talaga yung mga tao sa mga bahay nila eh. So, araw-araw tayong ganito parang mga artista? Oo, araw-araw tayo. Ah! Hoy, ano nangyari sa'yo? Bakit parang namumutla ka dyan? Kilala ko si Chel. Lumaki kaming sabay ng pinsan ko kaya alam ko kung kailan ito nagbibiro sa hindi. At alam na alam ko na ang pagtili niyang yon ay may kasamang takot at nginig. Natakot ako nang makita kong para siyang nakakita ng multo o isang maligno. Ilang beses ko siyang niyugyog at tinanong pero nagsawalang kibulang ito at hindi niya yon normal. Hoy, chill. Ano pa nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Pinagtitinginan na tayo oh. Okay na po ako. Huwag na po kayo mag-alala sa akin. Pwede na po tayo maglakad. Nakakita po kasi ako ng bubuyog eh. Oo, tama, bubuyog. Chill, tumahimik ka nga dyan. Ano ba pinagsasasabi mo? Wala namang bubuyog eh. Sumakay ko na lang, Isay. Mamaya ko na sasabihin sa'yo kapag hindi na sila nakatingin sa atin. Oh, ayan oh. Mukhang hindi na sila nakatingin tsaka busy na sila. Ano pa yung sasabihin mo? Isay, si Tommy. Yung bata kausap natin kanina. Hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Ha? Si Tommy? Yung bata? Oo, at saka isa pa. Hindi na bata yun, Isay. Kita mo naman kung paano magsalita, di ba? Akala mo pang no-limit ang hiri kung magsalita. Okay. Ano pa meron kay Tommy? Ewan ko kung maniniwala ka sa akin pero kitang-kita ko nung tumingin siya sa akin kanina. Biglang lumaki yung eyeballs niya. Itim na itim yung una tapos bilog na bilog tapos biglang naging kulay pula. Ha? Itim na itim yung mata tapos biglang lumaki tapos naging pula? Tama ba? Oo, hindi siya ordinaryong tao, Isay. Isay, maniwala ka naman sa akin, oh. Hala, chill. Hindi talaga siya ordinaryong tao. Alam mo, baliw ka na. Ay naku, pakabili na nga lang muna ng tubig. Na-high blood mo ko eh. Inabot na nga kami ng gabi at matapos nga naming lumibot sa kabuuan ng barangay. Bumalik kami sa kapilya upang magmeryenda. Masaya naman ang lahat. Biglang tumahimik si Chill at nawala ang kulit. Habang nilalapitan naman siya ng mga bata para makipaglaro. Inisip ko na lang na pagod lang siya kaya ganon. Basta yun ang huli kong sinabi sa kanya. Kombinasyon lang ng pagod yon at imahinasyon. Kaya kung ano-anong ilusyon ang nakikita niya. Mukha namang pinaniwalaan niya ako. At matapos niyang makakain, bumalik na ulit ang sigla niya at sabay-sabay na kaming umuwi nila Tommy ng masaya. Ninang Becky, ganun ba talaga yung mga aso dito? Nung isang gabi po kasi naririnig ko yung ganyang alulong nila eh. Para kasing nakakapangilabot. Yan, totoo niyan, Isay. Normal naman sa amin na makarinig ng alulong ng mga aso. Pero hindi ganito ka-agresibo. Ninang, di po ba sabi nila kapag may ganitong maalulong na aso, ibig sabihin po nun may aswang po. Ano bang aswang na naman yan, Chill? Alam mo ikaw, nasobrahan ka na sa aswang-aswang na naririnig mo sa YouTube. Tagang naniniwala ka talaga dun? Wala, hindi ka naniniwala dun. Totoo kaya sila. Sabi nila kumakain daw ng laman loob yung mga aswang eh. Ikaw nga sinabihan mo akong hari mo doon, di ba? Aswang din naman yun ah. Nakalimutan mo na? Tapos sasabihin mo hindi ka maniniwala? Akala mo nakalimutan ko na yung kamalditahan mo sa akin ha? Hoy, tanda-tanda ko yun oh. We, oo nga, nakakarinig nga tayo sa mga kwento-kwento. Pero ikaw, nakakita ka na ba? Hindi pa. Pero naniniwala ako na mayroong aswang sa mundo.
Wala namang mawawala kung maniniwala ka eh. Kaya nga, lagi ako nagdadala ng luya sa bulsa kapag naglilibot tayo. Kontrabati daw yun sa mga masasamang nilalang eh. Seryoso ka? Luya talaga? Bakit hindi ka na rin magdala ng bawang at saka asin? O di kaya sibuyas? O di kaya ginisa mix magdala ka na din? Para ibudbud mo doon sa katawan ng manananggal kapag may nakita ka. Ay, nako, kayong dalawa talaga. Hindi na kayo natapos sa pagbabangayan ninyo. Siya, matulog na nga kayo. Huwag nyo nang pinag-iintindi yung mga asong na yan kasi baka mapaniginipan nyo pa yon. Natulog na agad kami ni Chel matapos nun. Nasa kalagitnaan ako ng tulog ko nang makarinig ako ng kaluskos na parang nanggagaling sa labas. Parang kinukutkot ang dingding ko sa kwarto ko. Pero ang pinagtataka ko, nasa ikalawang palapag kasi yon, kaya imposible namang naabot yon ng kung anong hayop. Dahan-dahan akong bumangon at tinungo ang bintana ko para sana buksan yon. Pero bigla namang namatay ang ilaw at umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Chel sa kabilang kwarto. Mabilis namang bumalik ang ilaw, kaya agad akong tumakbo papunta sa kwarto ni Chel. At naabutan ko itong nakaupo sa lapag at tila takot na takot. Hoy Chel, ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? Isay, nanaginip ako eh. Hinahabol daw ako na manok na kinain ko kaninang hapunan. Nakakatakot. Ano ba yan? Seryoso ka ba dyan? Naginip ka lang pala, makasigaw ka naman. Para kang timang eh. Kala ko tulikod na paano ka na. Nakakatakot kaya? Sige nga, sana habulin ka rin ng manok na walang ulo sa panaginip mo. Oo. Ano nangyari dito? Chill, bakit ka ba sumisigaw? Wala po yan, Ninang. Nanaginip lang daw po siya. Siya nga po pala, Ninang. May naririnig po kasi ako nagkukutkot sa dingding ng kwarto ko kanina eh. May mga hayop po kayong umakyat dun? Kailangan ko na ata maglinis ng kwarto. Hayop? Wala naman. Maliban sa paniki minsan. Baka paniki lang yon. May silong kasi sa itaas ng bintana mo eh. Baka nandun sila. Hayaan mo anak ha? Bukas na din ipapaayos ko yan. Ay, naku Ninang, wag na po. Baka nga po mga paniki lang yun. Tara na po, matulog na po tayo ulit. Iwan na nga lang natin to si Chil. O ano-ano kasing kinakain kaya sa panaginip binabawian na siya ng mga kinakain niya eh. Hindi man lang kayo nag-alala sa akin. Hindi. O sige na, matutulog na ako. Diyan muna kayo ha. Sweet talaga ng ninang mo, no? Napairap na lang ako sa sinabing yun ni Chel at naglakad patungo sa kwarto ko. Pagbalik ko sa kwarto ko ay agad na rin ako nagpahinga. Kinabukasan, nagising ako sa ingay sa labas na parang may nag-uusap. Paglabas ko ay naabutan ko si Aling Marga at si Ninang Becky na seryosong nag-uusap sa harap ng aming bakuran. Ano? Ano sabi mo? Isang bata yun nawawala? Paano naman nangyari yun? Tsaka sinong bata? Kasamahan ni Tommy. Alam mo naman yung batang yun. Kung saan-saan lang nananatili dito sa bayan. Kaya hindi talaga imposibleng mapagdiskitahan yun eh. Diyos ko naman. Ano sabi ni Tommy? Sa ngayon wala pa silang sinasabi. Pero nakita kong naghahanap sila sa paligid ng bayan natin. Hindi kaya makaapekto sa bayan natin yan? Paano kung magalit sila? Paano kung tayo mapagbintangan dito? Imposible naman yun. Dahil matagal na silang nandito at matagal na rin tayo dito. Kilala na nila tayo at ni minsan wala tayong sinaktan na kahit sino sa kanila. Hindi tayo lumabag sa kasunduan. Sana nga walang problema. Talagang naitaon pa talaga sa libot tong pangyayaring to. Ninang, tama po ba yung narinig ko? May nawawalang bata? Gising ka na pala, Isay. Oo daw eh. Kasama daw nila Tommy. Hinahanap na daw ngayon ng mga tanod. Kasama po nila Tommy? Kung ganun po Ninang, matutuloy po ba yung libot mamaya? Ay, nako. Kung ako yung tatanungin mo, Paano po kaya Ninang kung hindi na lang po kami sumama ni Chel kung may ganito na pong nangyayari? Okay lang naman po sa amin eh. Hindi pwede. Hindi nyo pwedeng putulin ang pagdalo sa libot. Kailangan nyo gawin yan araw-araw hanggang sa katapusan. Pero ano po kasi
Wala kang alam sa tradisyon, kultura at lugar namin dito. Kaya kung ako sa'yo, susunod na lang ako at hindi na ako magtatanong. Aasahan ko ang pagdalo niyo mamaya, ha? Sana'y huwag na kayong dumagdag pa sa isipin namin. Hindi na ako nakaimik pa. Nagkatinginan pa ng makahulugan noon si Ninang Gina at Aling Marga bago ito nagpaalam sa amin. Sa totoo lang, nawiwirdohan ako sa klase ng kanilang usapan noon. Hindi ko maipaliwanag pero parang may tinatago sa akin si Ninang. Tulad nga ng sinabi ni Aling Marga, natuloy pa rin ang libot ng hapong yon at ng sumunod pang mga araw. Walang nagbago maliban sa grupo ni Tommy na nooy kulang na ng 2. Isang araw ay nakita ko si Tommy sa harap ng bahay namin. Nakatayo sa gilid ng bakura namin at parang may hinihintay. Uy, Tommy, bakit ka nandiyan sa initan? May hinihintay ka ba? Hinihintay kitang lumabas, Ate Isay. Ako? Bakit hindi ka tumawag eh? Nandiyan lang naman kami sa loob. Kapag tumawag ka naman, maririnig ka naman dun eh. Kanina ka pa ba dito? Hindi naman masyado, ate. Siya nga pala, Tommy. Anong balita doon sa nawawalan yung kasama? Nakita na ba siya? Hindi pa po eh. At saka, siya nga pala, Ate Isay. Isay! Sige, Ate Isay. Alis muna ako ha. Mamaya na lang sigurong hapon. Mukhang may bisita ka pa eh. Oo, sige. Ikaw bahala. Mamaya na lang ha. Oh, nandito ako pala, Isay. Buti naman nakita kita. Araw-araw mo naman ako nakikita sa libot rigor, di ba? Di ka nga lumalapit eh, nanonood ka lang. Hinihintay mo talaga yung paglapit ko. Pasensya ka na. Pero hindi naman mahalaga yun, di ba? Ang mahalaga, kausap na kita ngayon. Grabe ka naman. Pwede mo naman ako kausapin anytime na gusto mo eh. Ano bang atin? Kasi makikisuyo sana ako sa'yo. Tukol sana to sa halibot mamaya. Nakatoka kasi ako magbigay ng pagkain eh. Magpapatulong lang sana ako sa'yo. Pero ipapaalam muna kita sa ninang mo ha. Kung okay lang. Ipapaalam mo ko? Okay lang naman. Teka lang ha, tatawagin ko lang si Ninang. Ninang! Ninang, nandito po si Rigor. Hinahanap po kayo. Sir Gor, baka mo? Bakit daw? Naglalaba pa ako ng mga basahan dito eh. Ate Becky, maistorbo lang po sana kita. Kung ayos lang po. Bakit? Basta ikaw iho, kahit ano pa yan. Ano naman kapag ganitong pogi ang mga nagre-request sa akin, abay, oo naman lagi ang sagot dyan. Kayo po talaga, Ate Becky, oh. Ayos lang po ba kung kakapalan ko na yung mukha ko kung sabihin ko sa inyo na gusto ko po sanang isama si Isay ngayong oras po sana? Ha? Gusto mo makasama? Kung ayos lang po. Kung okay lang po sana na magpatulong ako mamaya kay Isay sa paghahanda po ng pagkain para dun po sa libot. Hindi po kasi marunong yung mga nakuha ko eh. Ganun ba? O siya, sige. Pero Isay, bumalik ka kaagad dito ha. Baka magsimula yung pag-ikot, wala ka pa. Naku, makakaasa po kayo na ibabalik ko si Isay ng buo tsaka walang kagalos-galos. May tiwala naman ako sa'yo na gagawin mo yan. Abay, sige na. Maiwan ko na kayo. Tutuloy ko na yung sa basahan. Hoy, grabe ka naman, Rigor. Kaya lang, okay lang ba na sumunod na lang ako sa inyo? Maliligo pa kasi ako eh. Kakatok na lang ako sa inyo mamaya. Sa kanto ka lang naman, di ba? O sige, ikaw ang bahala. Basta hintayin kita sa bahay ah. Kung gusto mo, sunduin na lang kita ulit dito mamaya. Para naman may kasama ka sa paglalakad. Masarap kayong may kasamang maglakad, di ba? Tapos magka-holding hands tayo. Uy, Rigor, ano ba? Baka marinig ka ni Ninang eh. Sabihin nun, makikipag-holding hands ako sa gwapong kapitbahay niya. Secret lang naman yun eh. Tsaka kamay lang naman, wala pang kiss. O, sige na, mamaya na lang ulit ah. Paparating na yung pinsa mong kontrabido. O siya, sige na. Ikaw talaga, Rigor. Oh, Isay, si Igor ba yung umalis? Oo, bakit? Ang gwapo, no? Bakit ganun yung manliligaw mo? Ang baho. Sabi na nga ba, siya'y naaamoy ko hanggang kwarto. Grabe naman yun. Ayaman-yaman pero hindi man lang makabili ng tawas. Mahal ba yung tawas dito? Huy, yung bunganga mo naman, chill. Baka marinig ka nun.
Paano naman ako maririnig nun? Ano yun, magic? At saka, totoo naman maanghit kaya siya. Mas malala pa yung anghit ng amoy niya Hindi ko alam pero kahit makailang beses nang sinasabi ni Chill na mabaho si Rigor, wala naman talaga akong naaamoy. Pakiramdam ko may inis lang siya dun sa tao. Kaya naman ikinibit balikat ko na lang ang pinagsasasabi ng pinsan ko. Pumunta nga ako sa bahay ni Rigor. Malaki yun at normal naman ang lahat. At ang totoo, Miss Clar, napahanga ako ni Rigor. Dahil sa murang edad niya ay pinapakinggan siya ng lahat. Marunong kasi siyang makipag-usap sa tao. Ilang oras pa nga ang nakalipas. Naayos na namin lahat ng kailangan sa pagkain. Napakasarap kasama ni Rigor. Sweet, malambing at lagi akong inaalalayan. Magdidilim na nang nakauwi kami ni Chill galing sa libot. At tulad ng dati, umuwi kaming ang reklamo niya naman ay ang naging background music namin sa daan. Naglalakad kami noon sa madilim na daan at napahinto ako at napakapit kay Chill nang makakita ako ng malaking anino na nakatayo sa gilid, dun sa isang malaking puno sa tawid daan. Hoy Chill, tingnan mo, ano yun Parang may nakatayo doon sa puno. Nakikita ko. Pero baka nanay lang yan nung naghihintay na ibang bata. Masyado ka naman nervyoso. Talagang ako pa yung sinabihan mo niyan? Oh, bakit ka nanginginig dyan, Chill? Huy! Isay, namumala yung isang mata niya ano yan, adik? Walang iya, may adik ba na umiilaw sa pagkapula yung mata? At saka, hindi siya mukhang adik. Ang laki naman yan para maging adik. Isay, asong, takbo Isay, asong yan! Ano? Teka lang, ba't mo ko iniwan? Lagot ka talaga sa akin mamaya, Chill! Isa mo yung takbo! Hindi ubra yung pagpamakit mo dyan! Mukhang naglalakad kang fried chicken sa mga yan! Nakasunod siya sa atin! Tara na! Teka, bakit ba kayo nagtatakbuhan? Tumigil nga kayo! Ninang may humahabol sa amin. Isang bakulaw po. Ang laki niya tapos matangkad. Anong bakulaw? Asang yan, no? Ninang Becky, meron po malaking asang kami nakita Nakatayo po doon sa madilim na daan. Hinabol kami tsaka parang gusto kaming gawing panghapunan. Ayun. Umalun na naman yung mga aso. Sabi ko po sa inyo, totoo yung aswang pumasok na po tayo sa bahay, dali. Tara, pumasok na kayo, dalian nyo. Baka kung ano nila lang yung gumagala dito sa atin. Nakita kong mabilis na isinara ni Ninang ang bintana. Dali-dali siyang pumunta sa loob ng kusina at mabilis na binuksan ang pinto bago nagsaboy ng asin sa harap. Bago yun isinara ulit. Pagkatapos ay nakita ko siyang may bitbit na walis tingteng at itinayo yun sa likod ng pintuan namin. Nagtataka ako sa mga ginagawa niya pero hindi na ako nagtanong. Pinagmasdan ko lang siya hanggang sa tuluyan na nga siyang kumalma. Ninang Becky, para saan po yung walis? Bakit niyo po itinayo ng pabaliktad sa likod ng pintuan natin? Paniniwala namin yan dito na kapag nakatayo ang walis ng pabaliktad, hindi na makakapasok ang aswang sa bahay natin. Saka kayong dalawa, maglagay kayo ng asin doon sa mga bintana nyo Doon sa bawat sulok ng kwarto nyo. Bilisan nyo. Mas mabuti nang siguradong ligtas tayo sa loob ng pamamahay natin. Sige po, Ninang. Ano to? Isay? Ano nangyayari dyan? Ano yan? Bakit puro dugo yung kobrikama mo? Ninang, hindi ko rin po alam. At saka ano yan? May patay na ibon dito sa kwarto mo. Hindi lang isa, tatlo. Ninang, bukas na bukas po ang bintana niya. Sigurado akong dyan lang yan dumaan. Ang nakapagtataka lang, bakit naman mga deadball na to? Ano yun? Libingan yung kwarto ni Isay? Para ako pangangapusan ng hininga ng mga oras na yon. Natulog ako katabi si Chill at si Ninang. Sumunod na gabi, habang nagpapahinga ako ay muli na namang narinig ang mga kaluskos sa paligid ng bahay namin. Marami sila, parang umiikot sa bahay, habang panakanakang umaangil. Hindi ako gaanong nakatulog dahil doon at dahil na rin sa takot na baka bigla yung pumasok sa kwarto ko.
Idagdag pa ang nakakapangilabot na anino na nakita namin na bumabalik-balik sa isipan ko tuwing pipikit ako. Kaya naman hindi ako nagbukas ng bintana. Nisilip nga hindi ko ginawa. At kinaumagahan naman, matapos ang almusal ay nagwalis ako sa palibot ng bahay. Habang nagwawalis ay nakuha ng kakaibang bakas ang atensyon ko. Bakas yun ng mga paa at kamay na animoy kumakahig ng lupa. At tingala ko naman sa dingding, dun ko nakita ang mga marka ng putik. At agad kong tinawag si Chel at ipinakita ko sa kanya ang mga bakas ng markang yon. Oh, ayan oh, ngayon na nakita mo na. Hindi mo na siguro ko sasabihin na gumagawa ako ng kwento. O ngayon, sige nga, paliwanag mo nga sa akin kung ano yung may gawa ng mga marka at bakas na yan. At saka yung sa dingding mo, tingnan mo. Wala, Isay. Baka yan yung nakita natin sa daan kagabi nung sinundan ka. Kung asong yun, posible talaga na yun yung may gawa ng mga markang to. Pero, posible ba yun? Malaking nilalang yung nakita natin kagabi. Tingnan mo yung mga bakas dito. Maliliit eh, parang pambata. Yung mga aswang pa naman, may kakayanan na magbago na anyo. Pwede sila maging bata, matanda, o kahit maging hayop. Seryoso ka ba dyan? Hindi mo ba ako tinatakot lang? Ba't naman kita tatakutin? Seryoso nga kasi ako. Teka nga muna. Papasok nga muna ako sa bahay kasi nababanyo na naman ako eh. Intik naman na tiyan to. Hindi tuloy ako maka-aura sa paglamon. Ilang araw na kumukulo yung tiyan ko eh. Putik na yan, Chill. Kaya pala kanina pa akong may naaamoy na mabaho eh. Alam mo, balahura ka talaga. Dalihan mo na doon, bilisan mo na. Baka dito ka pa magkalat eh. Sorry naman. Nasakit talaga ng tiyan ko eh. Diyan ka muna ah. Papasok muna ako sa loob. Bye-bye. Walang hiya talaga yung pinsan kong yun. Ate! Ay, ate! Ay, anak na. Ano ba naman yan, Tommy? Ba't ka naman nagugulat? Nagulat ba kita, ate? Para kasi nga seryoso mo dyan. May problema po ba? Wala naman. Ba't ka nga pala nandito? Pasok ka muna oh. May kailangan ka ba ulit? Hindi po. Dito na lang po ako. Meron po ako ibibigay sa'yo. Ito po, ate, oh. Mga prutas. Galing po yan sa bundok. Masarap yan, tsaka bagong pitas. Wow! Bayabas at saka Indian mango to ah. Uy, may ka rin? Bigat niya na. Ikaw lang yung nagbitbit niyan? Hindi po. Kasama ko po yung mga kapatid ko magbuhat nito. Talaga? Mga kapatid mo ba silang tunay? Bakit parang hindi kayo magkakamuka? Ang totoo po niyan, kapatid lang po talaga yung turingan namin. Pero hindi po kami magkakadugo. Pero, iisa lang po yung uri namin. Uri? Anong uri? Sige po ate, alis na po kami. Binigay lang talaga namin ito sa'yo. Teka lang. Grabe naman, ang bilis naman tumakbo nun. Di pa nga ako nakakapagpasalamat eh. Matamis kaya itong langkang to. Kung ako sa'yo, hindi ko nakakainin yung bagay na yan. Halos mabitawan ko ang dala kong sako dahil sa gulat nang biglang magsalita sa likuran ko si Rigor. Napalingon ako at nabigla ako dahil masama ang tingin ng lalaki sa akin. Bahagya pa nga akong napatras hanggang sa tila makita nitong natatakot ako ay nagbago ang aura nito. Lumamlam ang mga mata nito at naging maamo na ulit. Nawala ang panlilisik ng mga mata nito at saka nakangiting tumingin sa akin bago nagsalita ng mahinahon. Natakot ba kita? Pasensya na. Nagulat lang ako, Rigor. Ano pala yung ibig mong sabihin na hindi ko pwedeng kainin yung mga prutas sa bigay ni Tommy? Mukha pa namang mga bagong pitas yung mga to. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin pero duda kasi ako sa mga batang yun, Isa eh. Siguro naman napapansin mo na kakaiba sila sa ibang mga bata dito sa bayan. Nakita mo na ba silang humawak ng mga santo? Hindi pa. Pero mukha yun naman kasi yung nakaugalian dito, di ba? At naniwala ka naman. Sabihin na natin naging tama ka. Nakaugalian nga yun dito. Pero hindi ka ba nagtatakap kahit lumapit man lang hindi nila magawa? O kaya pumasok man lang sila ng kapilya? Isay, sunod-sunod kasi yung pagkawala ng mga bata dito eh. Tapos madalas nakakasama pa nila. Nakakaduda lang, di ba? Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang hayaan na maiwan mag-isa si Chila.
Nakakasila yung kasama. Mas mabuti na nag-iingat. Akin na yung mga prutas na yan. Ako na magsusunog niyan dito sa gubat. Sayang naman, ang dami pa naman ito. Ano ka ba, prutas lang yan. Huwag mo nang panghinayangan. Mapapalitan ko yan ng mas marami. Pero ikaw, kung may mangyari na hindi maganda sa'yo, parang hindi ko mapapatawad yung sarili ko eh. Huwag ka mag-alala. Magpapadala ako ng mas maraming prutas kila Manang. At least doon, sigurado akong ligtas yung ibibigay sa'yo. O, sige. Eto, ikaw na bahala dyan ha. Ako nang bahala dito. Basta isa lang yung gusto kong gawin mo ha. Huwag ka magtitiwala ng basta-basta. Naintindihan mo ba? Oo, Rigor. Ay, bakit kaya ang weirdo nila? Si Tommy laging nagmamadali, tapos si Rigor naman. Hindi ko maintindihan yung trip sa buhay. Buti na lang talaga may ipapadala siya mamaya dito sa akin. Hindi, may inis talaga ako dun eh. Kinahaponan maaga pa lamang ay nasa kapilya na kami ni Chel. Kasama namin noon si Ninang Becky dahil isa siya sa naghanda ng pagkain para sa mga sasali sa libot. Saktong 3:00 ulit ng hapon, nagsimula ang aming paglilibot. Ganun pa rin naman ang aming tagpo. Walang pinagbago. Pabalik na kami sa kapilya noon nang madapa ako. Mabuti na nga lang, naalalayan ako ni Tommy. Pero dahil dito ay napunta sa kanya ang hawak kong imahen. At kitang-kita ko kung paano ito umusok sa kamay nito. Hala, Tommy, bakit? Ayos lang po ako. Wala to. Ayos ka lang po ba? Ha? Oo. Pero nakita ko yung pag-usok ng... Wala kang nakita, Ate Isay. Iniisip mo lang yan. Sige na. Tapos na po yung libot. Bukas na lang po ulit. Mga kasama, tayo na. Uy, Isay, ayos ka lang ba? Chill, nakita mo ba yun? Nakita yung alin? Umusok yung balat ni Tommy nung madikitan siya ng santo. Mukhang tama nga si Rigor. Mukhang may kakaiba nga kay Tommy. Mukhang hindi nga talaga siya normal. Kung ganun, dapat malaman ka agad na ito na ninang mo. Nandito naman tayo sa kapili. Nakasan na natin sila. Tara na. Halika na, dito na tayo sa likod dumaan. Huwag lang tayo magpapahalata Kaya hanggat maaari pilitin mo magpakita ng normal lang lahat. Hindi nila dapat makitang alam natin yung sikreto nila. Oo, tama ka. Aray ko, yung mata ko, ang lakas naman ng hangin. Ako rin napuwing pa nga yata ako. Kayo, anong ginagawa niyo sa likod ng kapilya? Di tinatakasan ka. Baliw! Nagpapahinga lang kami. Ito naman, binibiro lang naman kita eh. Huwag mo seryosohin yun ha. Ang sabi nila, nakikita daw sa mga mata ng tao yung katotohanan. Kaya mo ba tumingin sa mata ko, Chill? At sabihin mo sa akin nagbibiro ka lang? Ano? Ang sabi ko, kaya mo ba tumitig sa mata ko? Para malaman ko kung totoong nagjo-joke ba talaga yung sinasabi mo o pinapasakay niyo lang ako. Ikaw naman, Tommy. Oo naman, kaya-kaya ni Chill yan. Gusto mo hanggang bukas pa kayong magtitigan eh. Di ba, Chill? Oo. Gusto ko nga yun eh. Yung walang pigitan. Expert kaya ako dyan. Sige nga, tumingin ka sa akin. Kayo, anong ginagawa nyo rito? Hindi ba dapat kumakain na kayo sa kapilya? Pasensya na po, Aling Marga. Alam niyo naman kasi na hanggang sa labas lang kami ng mga kagrupo ko. Hinihintay na lang po namin yung nakalaan na pagkain para po sa amin. Ewan ko lang po kila Ate Isay kung bakit sila na nandito. Imbis na nasa loob ng kapilya at nakikihalubilo. Oo nga naman, Isay at Chill. Alam nyo naman na maraming nawawalang mga bata dito sa grupo natin. Tapos humihiwalay pa kayo. Paano kung bigla na lang kayong mapaano? Malalagot kami sa ninang mo nito eh. Pasensya na po, Aling Marga. Gusto lang naman po namin pupunta dito kasi gusto lang po talaga namin magpahangin. Oo nga po, Aling Marga. At saka isa pa po, Aling Marga. Baka naman po pwedeng makauwi na kami. Kasi sumasama na rin po yung timpla ng katawan ko eh. Medyo masakit na rin po yung kalamnan ko. Tsaka yung mga basic ko kakabuhat sa mga santo na to araw-araw. Ngayon lang po ako nakapagpahinga eh. Muntik po mabasag ni Isa yung isang santo. Sa wakas ay pinayagan din kami na mauna nang umuwi ni Aling Marga.
Nagmamadali kaming dalawa ni Chil kaya naman tinakbo namin ang pag-uwi para makapagsumbong agad kay Ninang. Pero sa pagdating namin, meron pa pala kaming mas mabigat na kakaharapin. Dahil si Ninang, kitang-kita namin na kinakausap ang isang nilalang nakakaiba sa tapat ng isang malaking puno ng balete sa likod bahay. Mahaba ang mga braso nito na kasing haba ng kanilang mga binte. May mahaba at matitigas din siyang kuko na ginamit niya para makasabit sa puno. Kulubot ang mukha nito. May malalaking mata na nanlilisik at malaking bibig na may matatalas ng ngipin. Si Ninang! Isay, iligtas natin yung buhay ni Ninang Becky. Baka atakihin siya ng asong eh. Wag, Jill. Tingin ko hindi naman niya kailangan ng tulong eh. Kasi, tingnan mo, mukhang kampante naman siya kaharap ng nilalang na yun eh. Ano? Kinakausap niya yun. Naku, mukha hindi siya sasantoy ng halimaw na yun eh. Mukha pa lang niya hindi ka tiwa-tiwala. Grabe, Jill. Hindi lang ako makapaniwala kasi habang takot na takot tayo sa mga nangyayari sa atin, may alam pala siya sa lahat. O baka naman, planado niya pala lahat ng to. Halika na, Jill. Tumakas na tayo. Pumunta na tayo sa daungan ng barko. May pera ka naman sa bulsa, di ba? Oo. May dala akong pera. Okay na yan. May pera din naman akong dala eh. Halika na, tumakbo na tayo. Takasan na natin si Ninang dahil kapag tumagal pa tayo dito, baka hindi na tayo mabuhay eh. Sige, tara na. Chill, parang may nararamdaman ako may sumusunod sa atin. Nasa talahiban sila, parang maliliit eh. Parang ang bibilis din nila. Lintik na. Nagawa mo talaga lumingon. Takbo na lang mabilis. Ayoko po maghihirap muna ng mga asong na yan. Tulong! May mga asong na umabol sa amin. Tulong! Tulong, may aswang! Isay? Bakit kayo tumatakbo? Bakit kayo sumisigaw? Rigor, buti na lang dumating ka. Isay, mamamatay na tayo. Mga yakap ka pa talaga. Bakit ba? Natatakot ako eh. Rigor, hinahabol kami ng aswang. Aswang? Sigurado ba kayo? Hindi na kasi kayo dapat nagpapagabi ng ganito eh. Masyadong delikado dito. Hindi ba dapat nakila Ate Becky na kayo? Tara, ihatid ko na kayo doon. Wag, Rigor. Ano? Bakit naman? Ihatid mo na lang kami sa daungan ng barko, Rigor. Alis na kami dito. Tulungan mo naman kami oh. Isay, chill! Ay, salamat sa Diyos at buhay kayo. Nagulat ako nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Paglingon ko ay nakita ng mga mata ko si Ninang Becky, Aling Marga at ang grupo ni Tommy. Nasa mga mata nito ang pag-aalala, pero mas nananaig ang takot kong muling makasama pa ang sarili kong ninang. Kasabay ng pag-iling ko kay Jill ay ang pag-ikot ng aking paningin at ang pag-ugo ng iba't ibang boses na nagsasalita. Wala na akong matandaan matapos yon. Ang tanging naaalala ko lang, ang puting kisame nang ako ay dumilat. Isay, ayos ka na ba? Kamusta ka? Ninang, huwag ka lumapit sa akin. Natatakot ka ba? Pasensya na. Naku, nag-aalala ako sa'yo, Isay. Ninang, mukhang traumatized pa yata si Isay ah. Chill, nasa ba tayo? Nandito tayo sa ospital ng bayan. Mag-relax ka muna. Hindi tayo makakauwi kung magkakasakit ka pa lalo. Huwag mo naman akong iwan dito mag-isa, Chill. Ninang Becky, pwede po bang makausap ko muna yung pinsan ko ng Kamilang? Pasensya na po kayo ha. Sige. Ikaw nang bahala magpakalma sa kanya, ha? Isay, nandito lang ang ninang, ha? Hindi ka namin pababayaan. Huwag mo ko hawakan, Ninang. Isay? Anak, bakit? Huwag mo ko tawaging anak. Hindi kita nanay. Ang nanay ko patay na. Isay, wala ka alam sa totoong nangyayari. Pero gusto kong makinig ka sa akin. Ano pa bang papakinggan ko sa inyo? Gusto ko nang umuwi. Hindi next month, hindi bukas, ngayon na. Natatakot ako ngayon para sa kaligtasan mo, Isay. Pero nasimulan nyo na kasi yung libot. At natatakot din ako sa magiging epekto nito sa inyo kung sakali matigil kayo sa pagsama sa paglilibot. At kung uuwi na lang kayo basta, baka masundan nila kayo. Baka matagpuan ka nila. Talaga lang ah? At
Tsaka, Ninang, malapit na naman po yung katapusan, di ba? Wala naman siguro mangyayari sa amin. Mag-iingat na lang po kami. Tsaka, kasama naman ako ni Isay eh. Kahit palabiro tsaka mukhang mabigat yung katawan ko. Masasahan naman ako sa pagprotekta sa pinsan ko, no? Hindi nyo naiintindihan. Napakadaling sabihin para sa inyo yan. Sa mga nangyayari ngayon, hindi ko talaga alam kung paano ko harapin ang nanay mo sa kabilang buhay ko. Sakali mapahamak kayo dito sa poder ko. Nakapangako ko sa kanya na hanggang hukay. Pangangalagaan kita. Pwede ba, Ninang? Huwag niyo na ngang idamay si nanay dito. Si nanay ni minsan hindi siya naging masamang tao. Hindi katulad niyo. Huwag na nga tayong magplastikan dito. Teka, Isay, kalma lang. Ninang, okay lang po ba mamaya na lang po kayo mag-usap ng pinsan ko? Pasensya na po talaga ha. Siguro, mahirap lang po talaga yung sitwasyon natin pare-parehas. Lalo't ang dami po nangyayaring hindi kaaya-aya. Natrauma na po yata yung pinsan ko eh. Ikaw ang bahala, Chill. Lalabas muna ako para bumili ng pagkain. Sige po. Ay, ano ka ba naman, Isay? Gusto mo talagang mamatay tayo dito sa lugar na to? Ikaw natutunan nilang manipulahin tayo para sa bitag nila. Dapat ganun din tayo, no? Hindi natin malalabanin yung mga asong na yun. Lalo na't yan bala mo lang laway. Mindset. Alis, kaya mo lumipad o di kaya sumabit sa puno gaya ng mga asong na nakita natin. Uy, isa lang yung buhay mo, no? Tapos iisipin mo pa magpakain sa halimaw na yun? Ano ka ba? Mag-isip ka nga. Pasensya na. Hindi ko matiis eh. Gusto ko na nga sabihin sa kanya na nakita natin siya eh. Teka, huwag kang maingay. Oh, bakit? Nakikiramdam lang ako. Nakikiramdam ng ano? Hindi ko pwede magkamali. Nandito yung shota mo. Si Mr. Sawat. Oh, Mr. Sawat? Oo, si Mr. Tawas. Diba? Sawat, pag binaliktad mo, Tawas. Si Rigor? Ilingeri ka din eh, no? Ikaw yung literal na smell is blind. Tama ka yung lahat, mahalin ka lamang. Tigil mo nga yung pagiging bitter mo, Chill. Teka nga, maganda ba ako? Maputla ka. Gusto mong mamula? Itong palad ko, libre lang to. Kaliwat ka ng sampal at your service. Attitude ka rin eh, no? Kanina lang galit na galit ka, tapos ngayon naman, buisit ka? Pwede ba ilugar mo na lang yung pagkakiri mo? Naaswang na nga tayo, tapos ganyan ka pa. Oh, kamusta ka, Isay? Alam ko kasi nanghina ka, kaya ito, nagdala ko ng bulaklak tsaka tsokolate. Kainin mo yan para magkalakas ka. Tapos ito pala, dala nila ama ng mga paborito mong prutas tsaka paborito mong kare-kare. Salamat ha. Nag-abala ka pa. Pero, kare-kare, may allergy ako sa mani eh. Paano mo naman nasabing gusto ko yun? Rigor, baka ako gusto mong talungin kung paborito ko yun. Favorite ko yan eh. Marami ka ba pinaluto? Ayos, mabubusog na naman ako dito. Mahirap kaya mag-alaga ng alagang babae na kasing liit ng butil naman yung utak. Hoy, Chill, huwag mo masirain yung araw ko. Masisira pa ba yung araw mo kung nandito na ako? Isay, dapat hindi ka na naasar sa mga maliliit na bagay kagaya niyan. Dapat intindihin mo kung anong meron ngayon. At ang meron ngayon, ikaw at ako. At ako, at saka si Manong, at yung mga bodyguard mo. Madami tayo dito, di ba? Ano, bulag lang? Nakauwi nga kami ng ligtas ng araw na yon. At gaya ng napagplanuhan namin ni Chilay, nagpanggap kaming parang walang alam. Gaya nga ng sabi ng pinsan ko, kailangan kong magkunwari at mas maging mautak. Kinontrol ko ang galit at sama ng loob ko kay Ninang at sa mga taong nakapaligid sa amin. Pero araw-araw may luya ako at bawang na nasa bulsa. Naka-plastic at nilalagay ko sa bulsa ko. Lumipas pa ang mga araw at habang papalapit ng katapusan ng Mayo, sunod-sunod namang natatagpuan ng mga katawan ng mga batang pinaslang sa bayan na yon. Naalarma ang lahat at halos ang ibang nanay ay nakabantay na rin sa kanilang mga anak na sumasama nga sa paglibot. Nakita ko rin sa mukha ni na Tommy ang pagkabahala para sa kanilang mga kasama. Hindi na rin ito gaanong kumikibo at nakabantay na lang sa mga maliliit pa niyang mga kasama. Araw-araw maraming bantay sa tabi namin. Wala kaming pagkakataon makatakas kahit anong plano namin. Isang araw ay sumadya sa bahay si Ninang at si Aling Marga. At doon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na palihim na makinig sa mga matatanda.
Oh, Marga, anong balita? Ang sabi doon sa napagtanungan ko isang agaras daw. Pero kukumpirmahin pa ito ni Tommy. Mamaya, dadating na si Father Peter. Ano? Ibig sabihin dumating na yung pinuno na agaras dito sa bahay natin? Maliban doon sa mga aswang na atikolan? Ano ba yan? Oh, Isay, ano daw? Hindi ko masyado marinig eh. Ang sakit talaga sa tenga makichismis, no? Ang sabi, dalawa daw yung aswang dito. Agaras at saka antikulam daw. Ano? Antikulam? Aswang, ano ba yun? Aswang ba yun o kulam? Agaras at saka antikulam? Parang ganun. Makinig ka kasi. Tapos tanong ka ng tanong. Ingot ka talaga kahit kailan. Baka atikulan tsaka agaras. Klase ng mga aswang yun, Isay. Isa nakakatakot ng uri na aswang yung agaras. Sabi dun sa mga nababasa ko, kahit kapwa niya aswang natatakot sa kanya eh. Pero sabi ko lang yun eh. Ano yun? Pati dito nagmamigrate na? Teka, alam ko na. O sige, ano yun, Kuya Kim? Kuya Kim ka dyan. Alam mo ba sa mundo ng mga aswang, hindi lang tao yung kanilang binibiktima. Ay sa mga kwentong bayan mayroong tinatawag na atikulan eh. Isang uri na aswang na sa kasamang palad, nagiging pagkain lamang ng mga malalakas at matataas na uri na aswang kagaya ng agaras. Kaya ibig sabihin nito, meron pala mga antas pala yung mga kanilang hanay at may nagaganap na labanan sa pagitan ng dalawang uri na aswang na to para sa kapangyarihan tsaka pagkain. Oh, ano? May natutunan ka ba sa pinagsasabi ko? Ibig sabihin, kung yung mga atikulan pagkain ng agaras, nangangahulugan siguro na sila Tommy yung atikulan? Paano kung mapagkamalan ka nilang atikulan, Chill? Isay, tandaan mo, hindi mo sila kauri ha. Mas matalino kaya yung mga agaras kaysa sa'yo. Wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lang sa panglalait ni Chill. Nagpatuloy kami sa pagpapanggap at mas naging maingat kami sa lahat. At mas tinindihan pa namin ang aming mga pagsusuri sa mga bagay-bagay. Isang araw matapos ang basbas ni Father Peter sa amin, umusad na ang prosesyon. Tulad ng dati, pumailan lang ang awitin, pati na rin ang dasal habang naglalakad kami. Nakalagpas na kami sa malaking bahay nang mapansin kong tila nag-iba ang hangin sa paligid. Napalinga ako sa aking mga kasama at nakita ko ang pagkabalisa sa mukha nila Tommy. Maya-maya pa, isang malaking anino ang mabilis na nahagip ng paningin ko. Pagkatapos nun, isang sigaw ang gumulantang sa aming lahat. Napalingon pa ako at kitang-kita ko ang paghahatak ng isang malaking nilalang sa batang nasa likuran ko lang. Nagpupumiglas ito at nagmamakaawa, pero huli na ang lahat. Wala man lang nagawa kahit ang mga tanod sa paligid dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Isay, dito ka, bilis! Chill yung bata, kinuha siya. Bilisan mo, tulungan natin. Huwag mong isugal ang sarili mo. Hindi mo sila kaya. Bilisan ninyo. Ingatan ninyo ang mga bata. Isa na naman ang nakuha. Bumalik na tayo sa kapilya bago pa bumalik ang nila ng ngayon. Dalian natin, Isay. Hindi tayo pwede maghiwalay. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pero Chill, kita ko yung nilalang na humatak sa bata. Nakakatakot yung itsura niya. Parang siyang demonyo. May sungay siya, tsaka napakaitim ng buong katawan niya, pati ng mukha niya. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Sa tingin mo ba, makakapagbiro pa ako sa lagay kong to? Kulang na nga lang himatayin na ako sa sobrang takot nang makita ko yun eh. Ay, ano ba naman itong bakasyon natin? Parang nahaluan na ng horror eh. Akala ko sa pelikula ko lang makikita yun. Huminahon kayo lahat. Mga bata, pumasok na kayo sa kapilya. Huwag muna kayo lalabas ng kapilya hanggat hindi pa dumadating yung mga pamilya ninyo. Isay, Jill, sasama kayo mamaya sa akin. Ako na maghahatid sa inyo. Opo, Aling Marga. Akala ko nakakapagod magbuhat ng santo. Mas nakakapagod pa itong lagi tayong tumatakbo eh. Pakiramdam ko nababawasan ako sa 10 kilo dahil dito. Isay, bukas na pala yung huling prosesyon at matataon nyo sa kabilugan ng buwan. Mas lalakas sa mga dapat lumakas sa gabing yon. Masasaksihan nyo yung mga bagay na hindi nyo pa nakikita sa talang buhay ninyo. Alam ko nagugulahan ka pa sa ngayon, Isay, pero kailangan mo magtiwala sa amin, lalo-lalo na sa akin. Ano po ibig sabihin nyo, Ninang? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Oh,
Ito bukas isusuot mo to, ha? Puting bestida, espesyal yan. Pinagawa ko lang yan para sa'yo. Gusto ko bukas, maranasan mo maging pinakamaganda. Kasi alam kong ngayon mo lang ito mararanasan. O siya, sige na, mauna na ako. Oh, Isay, ano naman yung binilong sa'yo ng ninang mong leader ng mga aswang? Kala niya siguro wala tayo alam na kulto sila dito ah. Hindi ko nga alam kung anong klaseng relasyon meron sila ni nanay eh. Pero alam ko, sigurado ako binago niya yung mga taong minsan nagtiwala sa kanya. Sana lang talaga masaya siya sa binabalak niya. Pero ewan ko, Chill, nalulungkot ako eh. Kasi pagbalik-balik na rin man yung mundo, minahal ko talaga si Ninang. Tapos tinuring ko talaga siyang pangalawa kong ina. Nakatulog na lang ako sa kakaiyak ng gabing yon. Kinaumagahan, mugto ang mga mata ko. Halo-halo ang nararamdaman ko. Masaya ang tugtog sa labas na para bang may piyesta. Maingay pero mas maingay ang kaba at lungkot na nararamdaman ko sa loob ko. Ganun pala ang pakiramdam na alam mong anumang oras ay mahahatulan na ang buhay mo. Ang lahat ay naggagayak na para sa huling prosesyon na gaganapin sa hapon. May mga ngiti silang hindi mapigilan. Hindi ko alam kung ang ngiti ba na yon ay dahil sa okasyon o dahil sa presensya namin na matagal na nilang pinagpaplanuhan. Suot nga ang magarang puting gown. Inalalayan ako ni Ninang at Chill papunta sa kapilya. Pagkatapos ng maikling misa ay naghanda na kami para sa prosesyon. Pero bago kami magsimula, may inabot sa akin si Father Peter na nakabalot sa puting tela. Hindi ko alam kung ano yon. Lutang lang ang pakiramdam ko habang may sinuksok naman sa akin si Chill. Nagsimula na ang prosesyon pero nung nasa kalagitnaan, may mga batang babae ang bumagsak sa unahan kaya naantala ito. Huwag kayong mag-alala. Napagod at nainitan lang sila. Magpapatuloy pa rin tayo sa pag-ikot hanggang sa makabalik tayo sa kapilya. Sige mga bata, patuloy lang tayo. Hindi tayo pwede magpadaig sa pagsubok na to. Imposible naman dahil lang sa pagod tsaka init. Hindi naman mainit ngayon eh. Mga sinungaling talaga itong mga to. Oh, Isay, may ninakaw ako sa simbahan na holy water. Kahit anong mangyari, wag mong iwawala ah. Hawakan mo to sa kamay mo. Yan lang yung tubig na makakapagligtas sa akin. Gusto kong malaman mo na kahit kaperanggot lang yung utak mo, ikaw lang yung nag-iisa kong pinsan na pinakamamahal. Proud na proud ako sa'yo. At gusto ko rin malaman mo na kung ito man yung huling araw natin na magkasama. Maglalabang kita insan hanggang sa huling hininga ko. Tandaan mo yan ha. Minsan lang ako mag-seryoso. Oo, alam kong lahat yan kahit hindi mo pa sabihin. Ako rin. Tignan nyo, unti-unti nang dumidilim. Aabutan tayo ng gabi sa daan bago pa tayo makabalik sa kapilya. Hindi pwede ito mangyari. Kinakabahan ako, Chill. Sa oras na to, alisin mo muna yan. Utak at saka taktika ang kailangan natin. Kailangan natin ipaglaban yung buhay natin, Isay. Isa lang yan. Nagbaon ako ng marami asin dito. At diba may binigay ba si Father sa'yo? Ano nga ba yun? Oo. Pero hindi ko alam kung ano to eh. Nakabalot sa puting tela. Ito, tinali ko lang sa bewang ko. Ayos yan. Kapag may nangyari, maging alerto ka agad ah. Hugutin mo kung ano man yan. Dahil alam ko makakatulong sa atin yan. Oo, sige. Kabado ako habang naglalakad. Hawak ko sa magkabilang kamay ang krus at panay dasal ako na wala sanang mangyari. Pero hindi yata yun narinig ng Panginoon. Dahil pabalik na kami nang makarinig ako ng malakas na pag-atungal sa malapit. At biglang tumilapon ang batang nasa gilid ko. Sumigaw si Tommy at halos sabay-sabay na nagpalit ng anyo. Yung mga batang nakapalibot sa akin. Halos manginig ang buo kong katawan nang makita ang kanilang nakakatakot na anyo. Napatumba ako at nanghina. Malinaw kong naaninag ang mahahaba nilang braso na kasing haba ng binti nila at ang nakakatakot nilang mga muka. Mabilis ang kilos nila na umatake sa talahiban kung saan naroon naman ang isang malaking halimaw na nakita ko noon. Ngunit sa oras na yon, inaasahan ko ang pag-atake sa akin ng mga batang aswang. Pero hindi yun nangyari at hindi ko inaasahan ang susunod na nangyari. Tami mo po ko sasaktan na. Ako yung ate Isay mo. Ate, huwag ka matakot sa amin. Hindi kami masasamang aswang. Aswang! Ang dami nila! Teka,
Isay, ano ginagawa mo? Bakit ka nag-uubad? Hindi ako makagalaw na maayos kapag nakabistida ako eh. Kaya hayaan mo na lang ako. Magsushort na lang ako tsaka magbabra. Ano? May asin tayo tsaka baong na panlaban sa susugod sa atin ah. Hindi naman tayo sinugod ng mga aswang na nasa tabi natin ah. Bakit hindi na lang tayo magtago, di ba? Mas madali yun kaysa naman makita ko yung katawan mo. Tapos may hawak ka pang cross na patusok sa dulo. Tapos nakasunod pa yung tali mo sa gilid. Ano yun? Ano yun totoo? Komedyante ka ba? Isay! Nasa ka? Lumabas ka, Isay! Si Rigor yun ah. Akin ka lang, Isay. Dahil sa'yo ko ipapasa ang bertud ng makaswang na lola ko. Ikaw ang karapat-dapat para doon. Halika na, magsama tayo. Huwag ka na magtago kasi amoy na amoy ko ang pagkabirian mo. Isay, Chel, kayong dalawa, lumapit kayo sa akin, bilisan nyo. Bakit mapakalat-kalat kayo dyan? Kunin nyo ito. Bakit ito napalabas sa mga aswang? Ingatan ninyo huwag masaktan ng mga artikulan. Opo, Aling Marga. Salamat po. Aalis na ako. Kailangan pa ako ng iba. Pero Aling Marga, Bakit, Isay? si Ninang po, nasaan po siya? Gusto mo bang sumama sa akin? Kasama ko siya. Hindi sasama sa iyo yung mapapangasawa ko, Tanda Marga! Tumakbo na kayo, Isay! Tumakbo na kayo! Iligtas niyo mga sarili niyo! Hayop ka talaga, Rigor! Anong ginawa mo kay Aling Marga? Ano sa tingin mo ginawa ko? Ayoko sa'yo! Ayoko maging aswang! At kahit ano gawin mo, hindi ako sasama sa'yo! Impacto ka! Isay, halika na, tumakbo na tayo. Napakalaki ng ex-boyfriend mo. Hindi natin kakayanin yan. Isay, ano ba? Tumakbo na tayo. Halika na. Pero hindi ko magalaw yung mga paa ko. Pakuwalan mo kung halimaw ka! Ano ginawa mo sa akin? Para nung isang araw lang patay na patay ka sa akin. Ngayon, halimaw na ako sa paningin mo. Bakit ganon? Hoy, aswang! Bitawan mo yung inaanak ko! Ano kailangan mo sa kanya? Ako na lang yung kunin mo! Hoy, bakla! Ang tanda-tanda mo na ilusyonado ka ba? Makulat na yung balat mo! Bakit naman ikaw yung kukunin ko? Bakit ako mag-aasawa na isang kurang? Ang bastos mo ah! Tandaan mo, binabala kita! Bitawan mo siya! Hoy, lalaki! Para lang sa kaalaman mo, ayoko na sa'yo! Mag-isip ka ba? Marami ka bang oras? Sakit! May buntot bagay! Hayop ka, Becky! Hindi ba't binalaan na kita? Ang sabi ko, wag mo kakantayin si Isay! Alisin mo yung kontrol mo sa kanya! Masyado kang pakalimera! Halika dito! Hoy, bitawan mo si Ninang. Etong sa'yo, Kasil. Hayop ka, tama ka! Papatay ko na ito matandang pakalimera na to! At hindi mo mabibigilan pa! At anong magagawa na asin mo? Yang asin mo tunaw na! Yan ba'y pananggamon sa isang aswang na katulad ko? Kahit kailan ka talaga, Chill, wala ka talaga silbi, panay kain lang alam mo! Mga kasama, kunin niyo yung matabang yan at isabit ng patiwarik! Huwag niyo ako lalapitan. Ang babaho niyo. Wala na kayong magagawa sa amin dalawa ni Isay! Kaya Isay, sumama ka na lang sa akin at mananahimik tong bayang to! Mamamatay muna ako bago ako maging katulad mo! Sino ka ba sa akala mo, ha? Susumbong kita sa tatay ko! Sige lang, magsumbo ka lang. Lahat ng malaman nyo lahat kung gaano kasama ang lahi pinagmulan mo. Alam kong ikaw ang anak ni Julian at siya ang dapat na agaras ngayon. Pero dahil sa katusuhan ng pamilya ng tatay mo, ako ang nag-ialay. Ako ang naisumpa. At sa akin na ilipat ang bertud ng lola niya na dapat sa kanya. Kaya ngayon, ililipat ko naman ito sa unika iyan niya para magkaroon ng hustisya sa pagsira nila sa buhay ko. May lahing aswang ka, Isay. Tumahimik ka, Jill! Hindi ako aswang! At hindi ako magiging aswang! Hoy bakla! Ano tinatawa-tawa mo dyan? Ibig sabihin, tinutuon nyo nga yung banta nyo na hagilapin yung anak ni Julian?
Ibig sabihin, pinuhos nyo ang lahat ng oras at panahon nyo para mahagilap sila Julian at maparusahan? Tama ka. At ngayon yung araw na pinakihintay namin. Nag-aksaya lang kayo ng oras dahil mali kayo. Mula noon hanggang ngayon, pangahunga kayo! Anong pinagsasabi mo? Huwag mo ako pinagloloko at tutuluyan kita. Nagkakamali ka! Hindi si Isa yung anak ni Julian! Ano? Hindi siya anak ni Julian dahil si Isay, anak ko siya! Ikaw yung tunay na magulang ko. At siya ay nakatakdang kikitil sa buhay ng pinuno na agaras. At dahil dyan, hetong sa'yo! Lumat ako! Kahit kailan talaga, sumpa talaga ang kanyo sa amin! Mga kasama, sukurin natin siya! Huwag niyo siyang hayaan makuha si Ate Isay! Mabilis na sinugod ni Tami at ng mga kasama niya ang malaking halimaw. Pinagtulungan nila itong dumugin. May kumakalmot at may kumakagat. At naging magulo ang laban. May mga bumabagsak sa lupa kapag ibinabalibag ng halimaw. Pero agad din silang tumayo at bumabalik para muling sumugod. Sa paligid nakatayo ang mga tao na may hawak na pinatulis na kawayan, mga itak at bolo. Gusto man nilang tumulong ay hindi sila makakilos. Nakakipit kasi sa katawan ng halimaw sina Tommy. Kaya natatakot silang baka pati ang mga ito ay masaktan kapag sila'y umatake. Mahigpit akong nakahawak sa latigong binigay sa akin ni Father. Hindi ako makapag-isip dahil sa sikretong narinig ko. Natulala ako. Hanggang sa isang pagsigaw ang nagbalik sa aking ulirat. At yun ang sigaw ni Ninang Becky. Isoy, kumilos ka na. Tuluyan mo na yung ex-boyfriend mo si Mr. Watas. Baka patayin niya si Ninang. Pwes, kung hindi si Isa yung anak ni Julian, anak mo naman siya. Tignan natin kung paano magwawakas ang unang pagkikita niya bilang mag-ama. At itong itinusok mo sa akin, itutusok ko rin sa ito! Wag! Itong sa'yo! Ang kapal ng mukha mo saksakin yung ninang ko! Hindi kita mapapatawad! Ayop ka talagang halimaw ka! Nangihina ako! Nangihina ako! At hindi lang yan! Dahil ako nakatadhanang tatapos ang buhay mo, papahirapan kita ng husto! Eto holy water! Ipaligo mo na rin dahil umaalinasaw yung baho mo! Itigil mo yan! Itigil mo yan! Baka akala mo Isa'y mapapatay mo ako ng ganun-ganun lang! Hindi kita bibigyan ng kasiyahan! Kung mamamatay ako, sisiguraduhin ko rin mabubuhay ka na Isa! Isasama ko ang lahat ng tao mahalaga sa'yo! Mamagbawi mo si Iwas! Tutulong! Itawan mo si Jill! Ako ang harapin mo! Tuwag ka lang, garas ka! Ano ko, Toto? Magpaalam ka muna sa magulang mo at pisa mong palagi, Eval! Ganon! Matigas ka, ha? Isoy, tatapusin mo na to! Eto, saluhin mo to bolo! Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang galing sa pakikipaglaban. Dahil minsan naman ay hindi ako nakapag-training sa ganito. Isa pa bata pa ako pero mabilis ang mga pangyayari. Napaluhod ang halimaw sa lupa sa isang paghampas ko ng buntot pagi. At galit na galit itong umaangil sa amin. Bago pa man ito makaatake, mabilis kong naitarak sa likod ng halimaw ang bolo na hawak ko. Habang nabitawan niya ang katawan ng pinsan kong si Chel, na para bang tumalbog lang sa lupa na pinagbagsakan nito. Hindi dito magtatapos ang lahat! Kailangan masira ang buhay mo, Isay! Tumahimik ka! Ang dami po sinasabi ng ina ka na! Etong sa'yo! Isang takot na diniktik na baho sa bibig mo! Masyado ka high blood eh! Paalam, Rigor! Ako nang magdadali sa katapusan mo! Hindi ka na makakapaminsala! Tapos na ang lahat sa'yo! Tapos na. Wala na siya. Sa wakas nakaganti na rin kami. Naipagiganti na rin yung mga kasama namin kinain niya. Tingnan niyo. Bumabalik siya sa dati niya, Anyo. Sayang ka, Rigor. Buti pa naman ako sa'yo para sa anak ko. Hindi ko akalaing agaras ka pala. Ang galing mo magtago. At gusto niya pa talagang inipat sa akin yung pagiging aswang niya. Sobrang sama talaga niya. Di bale, Isay. Wala na siya.
Normal na ang lahat. At higit sa lahat, naibalik ko na yung anak ko sa akin. Isay, ang tagal ko hinintay ito. Na makasama ka, hindi bilang isang ninang mo lang, kundi isang tunay mong ama. Patawad, kung marami akong tinago sa'yo. Minsan anak, may mga bagay na sinasakripisyo ang mga magulang na hindi alam ng mga anak. At ito'y matagal ko na sinakripisyo para sa'yo. Maligtas ka lamang. Oh, bakit umiiyak, Isay? Maraming salamat po sa pagmamahal at sakripisyo nyo. Stoy, hindi pa ba kayo tapos dyan? Ang bigat-bigat nito ni Mr. Sawat eh. Naipit yung katawan ko dito. Ay, tulungan niyo naman ako. Napakabaho na kilikili nito. Times 5 yung impact. Tulong! Bahala ka dyan! Umuwi na tayo, anak. Dahil niluto ko na yung paborito mong ulam. Kare-kare. Allergic po ako dun eh. Ano? Abay, sabi pa naman ni Jill, damihan ko yung bagong tsaka mani para mas malinamnam. Hoy, Jill, walang yakang bata ka. Sabi mo, paborito niya yon. Hindi nang, bago niyo ako pagalitan, alisin niyo mo muna to. Parang awa niyo na. Nababawasan yung lifeline ko dito. Wala naman to sa propesya ko eh. Hindi mo lang nose, kuya. Malahim ka nga dyan, Tommy. Matapos ang nakakatakot na labanan ay napuno kami ng tawanan. Doon ko naunawaan ang lahat ng kakaibang nangyari sa akin pagtungtong ko pa lang sa bayan na yon. Nang tawagan ko si Papa, kinumpirma niya rin sa akin ang sikretong sinabi ng tunay kong tatay. Natapos ang aming bakasyon at nagawa pa naming magpasalamat sa grupo nila Tommy. Pati na rin kay Father, na kahit sa maikling panahon ay nagkaroon kami ng koneksyon. Nabuhay si Aling Marga sa tiyak na kapahamakan. Lumipas ang mga taon. Ang sabi ni Ninang ay hindi na muling bumaba sa bundok ang grupo nila Tommy. Nagpapatuloy ang tradisyon ng libot, pero hindi nakasama ang mga batang aswang doon. At taon-taon kaming sumasama sa libot para ipagpasalamat sa may kapal ng aming buhay. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Muli po ay ako si Isay at sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Wow. Grabe. Grabe yung plot twist, no? Grabe, no? Grabe. Tatay niya pala si Ninang. Tsaka sumakit yung ulo ko dun sa sigaw na yun. Guys, Becky tsaka Aswa. Becky, Aswang. Talaga May damulag pa. Yung may damulag ko, tapos sumasakit yung ulo ko pag sumisigaw ng tuloy-tuloy na ganun. Pero anyways, Kayanggaw, ano masasabi niyo sa kwento natin? Ang ganda ba? Ayun yun nga pala, shoutout sa mga taga Laguna na laging ginaganap yung libot sa kanila. Tuwing May. And also, ayun, guys, kung anong masasabi niyo sa kwento natin, comment nyo lang. And nga pala, yung promise ko sa inyo, kung ano yung dati na kung trabaho, sa barko po ako nagtatrabaho as taga-timpla ng alak, bartender. Nagsaserve po ako ng mga alak dati. And ayun, nalalasing ako ng mga Ayun, comment kayo kung nagustuhan niyo yung kwento. And Kayanggaw, iwan lang kayo ng gusto nyong tanong about sa personal life namin. Kung masasagot namin, sasabihin namin, sasagutin natin every content ng video para makilala nyo kami. So ayun, Kayanggaw, Yung sa mga bago, subscribe kayo, Miss Clar Horror Stories. So guys, comment din kayo kung kamusta yung paglilipat-lipat namin ng camera. Ayan, 1, 2, 3. May pasample, hello. Ayan, Kayanggaw, bye-bye. Ibig sa mula noong Parang hindi na tulog pa. Parang tunog na, Becky. Pagod na. Malapit na, malapit na. Ano pinagsasabi mo? Huwag mo nga ako pinagloloko!